Hello, what's up guys? Welcome back to Good Bro Production. I'm here, your boy Motif, giving you guys another reaction video. And this time we're gonna talk about Flip Top Casper Hespero versus Atom Cygnus at 2x2 2024 Finals. Nilike ko na yung video guys at maraming salamat sa mga nandito para nakaantabay, nakaabang at patuloy na nagtitiwala at nanonood sa atin guys. Despite ng lahat ng mga sama ng loob na nakukuha ko, galit, mga pang-aasar ng ibang mga tao, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-react ng video kasi mukhang hindi nila nagigets na reaction video to, na lahat ng makikita ko sa video, i-react ko yan regardless. At kung gusto nyo na ako magpakatotoo, yun lang ginagawa ko. Regardless kung gusto natin o hindi natin gusto yung tao, magre-react pa rin tayo dahil yun yung gusto nyong makita yung totoo at genuine na pagre-react. At ganun pa man, like ko sinasabi, hindi ko alam kung ba't hindi tumatatak sa utak ninyo to. Wala akong galit na personal sa mga paborito ninyong artist. Nandito lang tayo para mag-react. At kung may masabi man akong hindi maganda, kayo nang bahalang magpasensya. At ganun pa man, nandito lang tayo para sa reaction video, sa facts, meaning at message. Bago tayo magsabigay ko lang yung pedigree ko, I'm a music producer in California, I'm an audio engineer at the same time, I'm a master hypnotherapist, I'm an NLP master practitioner, I'm a applied psychologist. Gawin natin to is para makarami tayo. Sa description, nandun yung personal na channel ko. Kung gusto nyo akong marinig mag-rap o kumanta, check nyo lang doon. Kung sa tingin nyo, wala akong ambag nandoon, tignan nyo doon. Ganun pa man, let's get to it. Flip Top Casper Hespero versus Atom Cygnus, 2x2 24 Finals. Let's get to it. At nakita ko na kung sino yung panalo dito, si Atom at saka si Cygnus. I mean, they deserve it, but gusto ko pa rin makita kung paano lumaban si Casper at Hespero kasi sa totoo lang napanood ko yung laban nila. Sa tingin ko, let's get to it and yeah, tapusin niyo yung video guys, importante yon para hindi kayo nagwawala sa comment section na akala ninyo yun na yung buong feelings. Tapusin niyo, tuloy natin. Makinig sa mga banat ng isang katulad ko na parang alamat na mahiwaga, mga salita na nagbabaga. Freestyle lang to, lahat kayo na panganga sa bilis ng aking dila, parang ang daming tao sir, nakikita mo talaga na ahon talaga, iba talaga pag sinabing ahon. Nasa isip lang namin, kung di namin kayang manalo, gagalingan na lang namin para maganda. Wow, ang ganda ng pagkakasabi ni Casper. Kung hindi man namin kayang manalo, gagalingan na lang namin. Pero parang sinasabi niya, kahit matalo kami, maganda yung pagkakatalo. Parang yung gusto niya sabihin, di ba? Kahit paano makita na may laban sila, na hindi sila nagpabaya, talagang binigay nila yung lahat nila, di ba? Talo, pero pipilitin pa rin namin manalo, syempre. Binigay rin naman namin siguro tingin namin na dapat namin gawin. Ewan namin kung papalag or sasabay or kung pampanalo talaga, pero kamukha ni Hespero si Elvis, no? Pero yung poging version. Yung foging version ni Elvis. Gagawin namin. Idol ko na si Elvis eh. Minsan talaga. Ay, sorry guys ako talaga, nagpapakatotoo lang talaga ako guys. Tuloy na. Ano yung dapat? May mga ginawa kami ni Atoms na sa tingin ko hindi nila kayang gawin. Pinakamalakas na threat sa amin, kumbaga dito din namin talaga naramdaman na kami talaga yung pinaka-underdog dito sa laban na to, kaya ginamit din namin. Sa totoo lang, pabor ako kay Jos at Vicente, pabor din ako kay Casper at Hespero na sila yung manalo, pero talo sila ni Atom at Cygnus. Sa tingin ko, nung napanood ko yung laban ni Cygnus at saka ni Atoms, kahit ako guys na windang, kahit anong pagmamahal ko kay Jos at kay Vicente o kay Casper at Hespero, kung ganoon kagaling yung pinakita ni Atom Cygnus guys, kahit ako it's okay, mas okay na ma-broken hearted ako at masama yung loob ko na matalo sila, pero kung matatalo man sila sa talagang magaling, okay lang yun kasi win-win, di ba? Kasi kahit paano, nakita natin na minsan talaga you can't judge the book by its cover. Tuloy natin. Din yun na advantage para yung mga sulat namin, pati yung paghahanda. Kasi napanood ko si Casper doon sa may Motos Battle. Shoutout nga pala sa Motos Battle. Marami mga gagaling sa Motos Battle. Tuloy natin. Mismong 2x2 lineup, talagang nasa kanila yung mata ng tao. Siyempre, sobrang gasolina sa amin yun na para dagdag gigil, dagdag lakas, gasolina para mas galingan pa ganun. So ayan,
ginawa rin namin na parang tumbasan din kung ano yung kaya nilang magawa mamaya nila Casper Esperos. Halos silang linggong puyatan, pagsusulat, kabisa, finals to. Alam namin walang gusto Ang sarap pakinggan nung sinabi ni ni Signos eh. Isang linggong sulatan, puyatan, pagkakabisa, doon mo makikita na merong mga artist talaga na 100%, 100 o 1,000% na lang binibigay yung kakayanan nila pag meron silang ginagawa. At yun yung gusto ko makita ng ibang mga artist, na huwag kayong magpabaya sa mga ginagawa ninyo. Always give your 100%. Huwag kayong maging quitter sa mga bagay na ginagawa ninyo. Kasi at the end of the day, babalikan nyo yun after 5 years. Hindi man kayo sumikat, hindi man kayo lumago, hindi man kayo nakilala. Pag binalikan ninyo yung sarili ninyo, tinignan ninyo 5 years from now, yung resume ninyo, meron kayong naiambag. Kasi every year, tumataas yung value ng mga gawa ninyo. Tuloy natin. Napakaganda nun, guys. Sinabi ni Signos. patalo. Galingan natin pare-pareho at sana maging mas solid yung final sa kakalabasan. Yun, bigyan natin ng magandang finals lahat ng tao. First time din natin mag-ahon pare-pareho. Gustong-gusto ko yung positiveness ni Casper at ni Espero, at gustong-gusto ko naman yung hard work ni Atoms at ni Signos. 'Di ba? Yung positive thinking at yung hard work. So, dito natin makikita kung ano ba talaga mas matindi. Sorry guys. Yung hard work ba o yung positive thinking? Tignan natin. Bigyan natin ng hustisya ang pagsasama sa atin sa lineup na to. Yeah! Yo, Casper Espero, galingan nyo kasi gagalingan din namin. All in na tayo dito, tsaka manalo o matalo, kakaibigan pa rin tayo. Galingan nyo kasi syempre ibibigay din namin yung Signos kung ano yung makakaya namin. Laking bagay nun. Nandito pa rin, Las Piñas, Ulit lang, guys. Mag-iyaban sa parating na laban! Shoutout nga pala sa Represent Collab, shoutout sa lahat ng kasama natin, shoutout sa Flip Top Stop! Sa kanan ko, Signos! Yo, balik. Sa kanan ko, Signos at Atom, para sa inyo, galing pang Pulangi, Albay, Magingay, para kay Signos at Atom! South Burger, Chef Buster Cuisine, Kari Colony, lahat tapos sa kami like Motos Battle League, ay Ian Norong, Tropang Delio, syempre, at saka sa Crown Manila, Real Jokes. Yeah, Crown Manila, Real Jokes, Seven Heads Production, Motos Battle League, at saka Round the Streets Clothing, Karen Colony, Chef Buster Cuisine. Sa kaliwa ko naman, galing pang Cavite at Yuse, Espero at Casper, Magingay! Pindot sa loob. Mamaya na iba, siya sa gagawin ko kasi nila. Espero Tacoma sa Ship, sa Ulap, sa Highbeat, sa Tacoma, sa Motos, sa Pulo, sa Scene Zone, sa girlfriend ko si Grisa. Yeah! Yo! Nanalo ng coin toss si Atom at si Shoutout nga pala kay Enigma bago ko malimutan. Signos. Pinili na muna si Casper at Espero. 2 minuto tawad para sa Dos por Dos Champion Finals. Magingay para kay Casper at Game! Finals na! At malakas daw tong pareho. Kaya marami sa kanilang nakikibusta. So walang palag yung Casper at Espero, yan yung sasabihin nyo ba? Baka nakakalimutan nyo yung champion sa CH nagsisimula! Okay? Yan! Magandang beginning. Sila Atoms at Signos! Nang trip pasiman! Ng kabayo sa circus! At biik niya na pinsan! Malalan sa Timbictus! So mag-spit at palitan! Baka palabas na insidious kasi nga may nasapian! Tangina mo, Mr. Pibus, alam ko na yan! Halata naman sa balikat! Nagpalit ka pa ng hairstyle para makapasok sa flip top? Ahon 15 to! Hindi ahon mahirap! Tangina mo, kamusta? Maganda na kagad Like yun, kung special child siya! Di ba marami ang sangayon? Ang pinagtataka ko lang kung gasol ka talaga. Ano tong sinama mong panggatong?
Oo, siya yung bagong cargo ni Pibos na may carbo na serious. Kasing payat mo yung ginamit na bako kay Jesus. Pamilyar? Pamilyar rin, oh. Puta ka na, gago talaga to si Casper. Kasi paano mo mga ginamit ng pause? Gago talaga to si Casper. Ay, gago talaga. Paano hindi lang boses, pati pags? Nagugustuhan ko na agad yung idea kasi sinasabi nila na parang insidious kasi sinasapian ng si Atom sa si Cygnus ng katauhan ni Lanceta at Invictus. Maganda agad yung ginamit nila kasi tinitira agad nila yung character ni Atom sa Cygnus, 'di ba? Yung character development nila winawasak na agad nila, 'di ba? Parang sino ba 'tong mga kalaban namin? Mga unknown naman 'to, gumagaya lang sa ibang mga parang ganun. Yung sinasabi ni Casper at Espero. Ginaya. Sorry guys, medyo maingay dito. Yung mga antik sinama. Tangin na. Halata mo ng Patrick Bisaya. Pag nagholo ka, di naman boa. Oo, totoo yan. Ano ba yung holo mo, ha? Hologan? Umaasang pro agad, aba husay galing. Bumabanat tong batak, kala tunay siya men. Eh yung paggaya mo sa pat, yan ay kulang pa rin. Invictus wannabe ka daw. Low budget na poser. Ganto si Invictus kapag 12-12 sa inyo in order. Pero hindi niya raw yun ginagaya, yun ay hinihigitan. So ang tatay, mas magaling ka pa sa kanya, ganon. Anong iniimik ngan? Eh paano bunga lang ng envy? Kaya pala naiinggit yan. Envy. Pero naman daw sila sa chemistry. Di naman nabago yan. Paano may chemistry yan kahit yung laban one-on-one? Madaya! Cygnus versus Kenji sa Motus. Cygnus ako, ha? Atoms. Kala ni Lolo Arielia, naglalaba, yung pala bumubula na yung bibig. Isang punchline, 5 tulak. Puta, gaganto ba yan? Gaganto-ganto, hinihikayat yung audience para bumilib. Puta pang threaten galaw. Kailangan pang mag-isang dibdib, magkaroon lang ng engagement sa crowd. Wow! Tapos kumitig ka. Putang ina niyan, dinaanan lang. Kailangan pang mag-isang dibdib para may engagement sa crowd. Wow, napakahusay nun. Tangina niyan, tinamaan si Atom at Cygnus. Napakagandang dissection by Hespero, napakatalino. Kaya lang ang problema lang sa tingin ko hindi na appreciate ng crowd kasi hindi nila ma-separate yung punchline ng maayos doon sa setup nila at schema nila. Kailangan talaga nilang dahan-dahanin yung setup, tapos pagdating sa punchline, isigaw nila ng malakas o kailangan yung hindi patanong. Kasi ang lumalabas kasi pag nagpa-punchline sila parang patanang o pakantsaw. So parang hindi na-appreciate. Kaya yung walang masyadong impact. Pero sa akin na-appreciate ko siya. Kailangan yung delivery lang talaga makitaan talaga ng separation when it comes to schema sa pagdating sa punchline. Yun lang. Kasi sa tingin ko, nadadaanan eh. Ang dami nila mga two-liners at saka mga magandang schema talaga na hindi talaga na bibigyan ng importansya. Pero para sa akin, napakalakas nun mula kay Casper at Espero. Wow! Sige, tumesting ka! Hindi lang yun basta-basta kasi parang pakiramdam ko na-expose nila si Atoms at Cygnus kung papaano nila, hindi naman minamanipulate yung crowd, pero papaano nila dinadala gamit yung vibe nila. Yung kasi may vibe ka parang dahil na 'di ba sinasabi nga nila yung mga meron pag marami nangyayari yung mga tao nagkukumpulan din kasi nagiging curious sila. Tuloy natin. Married to the game daw. Wedding nga. Kaya bumabawi na lang ngayon dos por dos. Kita naman sa mga sulat Na kung sino pa yung matabak, siya pang madalas na binubuhat. Bakit? Anong one-on-one mong tumatak na battle? Napansin lang tong si Gago nung may sinama na siyang partner. Paano pag mag-isa na lang yung Atoms? Yan ay di na nagmamater. Pasalamat ka, andyan si Cygnus. Kaya sa 2x2 ka naka-entry. Pero di mo matatangging sa tandem nyo, sisig lang yung pang-FT. Kung nakarinig lang ng sisig, matatakam na. Mapapasubo na to. Paano iba raw gutom nila? Malamang patay gutom kayo. Pero sa wakas, di na maraming sabaw yung noodles. Kanya lang naman na nililinaw. Nakakabili na nga rin niya ng foil eh, kahit wala yung iniihaw. Tangina mo, sinigang may foil. Dito ka. Sinigang may foil. Matino pa ba yun? Pil na pil pa yung paghigop. Paghigop lang siya po. Tangina, lugi ah. Isang nakakatakot at adik, mukhang GG na huser. Bagong pambato ng Bicol, creepy at tutor. Kaya pala kayo may chemistry. Kailangan talaga mahusay si Hespero talaga at si Casper.
Yun lang talaga yung difference talaga. Maraming mga bagay at mga punchlines na parang hindi na-appreciate ng crowd kasi pakiramdam nila, yung mga sinasabi nila parang hindi pa punchline kasi parang hindi nila binibigyan ng importansya na dapat marinig talaga ng tao at ma-deliver nyo sa amin yung punchline na yun. Kasi sa tingin ko, ang lalakas ng punchline eh. Pero parang hindi lang na-appreciate ng crowd kasi parang yung level ng intensity kung paano nila dinideliver yung schema nila, eh parang katulad lang din sa punchline nila. So pag na-differentiate ninyo yung paano nagiging mas gigil yung sa punchline, mas nagkakaroon siya ng impact eh. Kasi nakikita ng mga tao yung intensity pataas. Yun lang siguro. Kaya, yung jamming nyo dati, ngayon sa battle na a-play ng saktuhan, Pag mag-i-spit, dito ka. dito siya. Magaling sa festuhan. Sa festuhan, wow. Oo, sa droga hinango. Dapat sa salo at Makasalang yung panalo. kang desperado ka. May kasamdang aparato. Sakaling siya'y palo ba? Pag sablay natira na atom, Siya naman nagpapalo up. kaya sige gamit lang. Kung yan ang hangad, Sige bumatak sagad. hanggang yung mga naglalapag ng drugs ang madadrag sa lapag. Kaya kung puro lang kayo chemistry, Aba wasted ka. placer na. Kasi ang tandem na CH, di lang may chemistry, may maker pa. Sayang yung ginawa ni Casper at Hespero, kaya lang hindi masyado na-appreciate ng crowd hanggang sa dulo. Kasi nararamdaman nila na parang parang nangaasar lang sila. Even though ang daming punchline dun guys, at nakakasama ng loob na parang minsan talaga kailangan nating isipin na hindi siya pit yung style ng laban na parang sa motos o yung dating flip top. Nasa stage show. Pag nasa stage, kailangan ng combination ng public speaking, crowd control. Kailangan talaga yun guys. At diyan, medyo difference na yung laban kasi parang nasa stage na kayo, para kayo nagko-concert o nagte-teatro. So, kailangan mas define kayo, mas extra yung energy kasi hindi na kayo nagpi-please ng maliit na crowd, nagpi-please na kayo ng stage. So, yun lang siguro at sa tingin ko, ang kailangan lang ni Casper at Hespero is more, stage presence lang talaga para ma-maximize yung charisma nila. Yung chemistry nila nandoon, yung punchline nila nandoon, kung paano lang i-deliver, hindi lang basta sa kalaban nila, kundi para sa crowd din. At pag nakuha nila yung idea na yun, sa tingin ko, they're gonna be unstoppable. Casper and Hespero will be unstoppable. Na-appreciate yung mga punchline. Sa tingin ko, punchline-wise, napakatalino ng punchline nila. Tingnan natin si Atoms at si Cygnus. Hayop ka! Game! Wala na daw sabaw yung Lucky Me. Porkit nandito na sa flip top. O Lucky Me, madali lang tong patayin ng instant. Ahon! Game! Nung Elix Vicente at Diyos talagang pinilbos at sagad kinawawa. Nung semis nagulat si Boss na Valenzuela Boy sa gubatay nila pa. Porkit di nyo kilalang lubos, tinilila ka boss at walang naniwala. Mas lahat ang inain ng boss pagkat sa 2x2 iba aming iwaga. Kaya hauge! Tinalo na namin yung mga paborito nyo sa comment. Lakay Vicente Diyos! Lego G Famoso at lahat yun mga champion. Ay, sinong tinalo nyo ha? Sir Mima. Pobre Marito! Utang inang wawak nun. Wow, ang ganda agad ng entrance ni Atom at Cygnus. Pinapakita agad nila yung resume nila sa kalaban nila, si Casper at Hespero. Parang sinasabi nila, yung mga nakalaban namin, yung resume namin, yung mga trinabaho namin, mabibigat talaga. Mga class S na superhero, halimaw. Yung mga kalaban ninyo, parang bonus lang para makapunta kayo sa amin. Ganun yung sinasabi ni Atoms at Cygnus. Tangina. Pura formality na lang kung ba't andito kayo sa ahon. Si Enigma na mismo nagtakda nun. Pagkat wala nang mas tutugba sa kung sino magja-champion, kundi Cygnus tsaka Atom! Putang nagwawala si Cygnus. Hindi niya malabas ng yung enerhiya niya. Wow, sa akin ko. Nagwawala si Cygnus. Para sinasabi niya yung pagpunta niyo rito, parang formality na lang, alam na kung sino magcha-champion.
Ganun sinasabi nila rito. Kaya hindi na namin kayo kailangan dito para lang may makita yung crowd. Yun ang sinasabi nila. Boom! Boom! Kasi ano pa naman sabi nitong Casper Respero? Sabi malakas daw na terno. Walang bago malabas na estilo. Ikaw umubre hustler na nego. Kala malakas per round. Kasi Casper cancer sa metro. Pero ka mas Espero. Walang bagong malabas na estilo. Hindi dami na may crush. Mukha nyo ating tigas. Sarap na yung pas parang yelo. Sarap basag yung chineto. Ayun naman yung kasakin Espero. Sobrang haba. Haba. Nang skin lalanding sa leeg nito. Kasi sobrang haba ng leg mo! Ano yan? Palaging binabanat? Sa sobrang haba ng leg mo, mukha kang palaging may hinahanap! Putang ina, tinamaan si Casper doon. Gago talaga to si Cygnus. Gago si Cygnus. Nakalala ng Cygnus. Ang sakit naman yun, tinamaan si Casper. Sabi ni Casper, wala ginagawa. Natatawa si Casper. Natatawa si Casper, pinipigilan niya lang. Gago talaga to si Cygnus. Kasi tagasan ka bang alien ka? Di nga alam lang nasa kung saan na planet. Gaya mo na pangit. Kasi sa sobrang haba ng leg mo, di ka kayang sakalin ng normal na tao. Omnitrix, dapat 4 arms gamit! Kasi, yo, ako lang ba nababatrip sa boses nito ni Casper? Di mo malaman, Puta ka, natatawa si Espero, Casper. Nagtatawa lang ka ni Espero. Gago to si Espero. Natatawa si Espero sa'yo, Casper. Puta ka, gago talaga to si Espero. Sabi ni Espero, Casper, huwag ka mag-alala, gaganti kita. Di ba nababatrip sa boses nito ni Casper? Tingnan mo si Espero, guys. Di mo malaman, Gago si Espero. Di ko malaman kung natabakan o natatay, brother. Sa sobrang bakit ang boses mo? Tangina, kaya pala umiego. Bago lumabas sa bibig, dumadaan muna sa mahabang tunnel. Speaking of boses, alam niyo ba kung anong ginagayang boses na ito ni Espero? Sino? Tignan natin kung tama ang sagot niya. Mark Logan? Tama, ginagaya niya si Mark Logan, patrol ng Pilipino, naglilingkod sa inyo, saan man, sa multo. Excuse me, Toms, ang sarap mo, Enigma. Alas 3 ng magmamadaling araw na mataan sa isang barangay, may isang ingay na natinig. Di umano, isang lalaki may mahabang baba ang pinagsasaksak ang kanyang partner sa liig. Kung ngayon ang susunod na kabanata sa Sogo. Kasi real talk, nag-check-in sila sa Sogo ng 3 hours para makabuo ng 3 rounds. Wow! Ano na pre, ang lubit. Gago! Real talk! Gago si Cygnus! Real mother... Nag-check-in daw sila sa Sogo ng 3 para makabuo ng 1 hour, 1 round. Wow! Baka legitimate talk! Nag-check-in sila sa Sogo ng 3 hours para makabuo ng 3 rounds. Putang ina ang lumit nyo! Gusto pa sana mag-round 4 ni Espero kasi sabi ni Caspero, Andaw, bukas sumig pre, ang sakit na ng puwet ko! Anong pangayaan yung dyan? Asper Hinakay! Dapat pangalan mo dyan! Asper Hinalay! At ikaw naman Nathaniel Villaviray! Hayop ka! Ina mo! Taga-QC ka pala? Pwes putang ina! Heb Chabi! Panagpagin mo! Heb Chabi! Di ba? Natatawa si Casper, sabi niya, patay ka, Espero. Tingnan mo mukha ni Casper, guys. Patay ka, Espero, ikaw na tinitira. Ay, gago to si Casper. Sa isip ni Casper, ano ba ito? Ang corner ng dalawa ito. Pero yung nakikita ko, patay ka, Espero, ikaw naman titirahin. Gago talaga to siya. Ina mo! Taga-QC ka pala?
Anyway, si Casper. Hey, Chubby! Balagbagin mo! Sabi ni Casper. Sabi ni Casper, patay ka Casper. Puta, nakakatawa talaga ito yan si Casper. I love Casper, bro. Yo! Dapat mo na malaman na kalaban ng mga sinasabi nyo, imbento palagi yung babanis pero kasi babanis pero kasing lapad ng yero, sa sobrang haba di na masusukat ng metro. Babanis pero babalu, yan lang. Yo, kala nyo tapos na? Si Casper naman ang haba ng leeg. Ulul! Kahit idugtong niyang baba, tsaka leeg mo, di ba aabot sa level ko, mabibitin pa. Kasi sa sobrang taas ng antas ko bilang tao, si Jesus, may tattoo ng mukha ko sa dibdib niya. Hindi ko gusto yung kasi medyo ako religious ako but na-appreciate ko pa rin, maganda pa rin pag-angat ng value ni Cygnus. Magandang selfie version. Tuloy natin. Hoy, sa susunod, Casper, huwag ka na magpapagupit ng ganito, ha? Ano yun? Putang ina! First na malikod si Casper, sabi na gago talaga to si Atoms. Big pa ba to, ya? Sobrang haba ng ane! Boy, meron akong kwento. Ano yun, boy? Kamukha niya si Johnny Boy na low budget! Gago! Merry Christmas, boss! Salamat at binigay mo nga ang aming Christmas bonus. Fitness pero 1K. Kay Casper naman dalawang okay. Kasi sila daw yung between at saka parol. Tangina sa pabirsabi ng gabi. Mga piling superstar talaga, tol. Ulul, pag ako nagbigay ng mahabang sentensya sa'yo, pwede ka na masasalba ng parol. Kasi usap nga tayo, mga tol. Tingin nyo ganyang kalidad, aabot ng finals. Kung kalaban nyo, Diyos at Vicenteng nakatodo. Multo, bakit tatagos ka pa sa semis pag ganun kalinis yung pinakita ni Negojit Pamoso? Hindi ko pa nakita yung laban ni Negojit Pamoso laban sa kanila, pero yung Diyos at Vicente, napakalakas talaga nun. At imposible na, sa tingin ko, may pag-asang matalo ni Diyos at ni Vicente si Casper at Hespero. Putang ina yun. Kasi yung round 2 ni Diyos at saka ni Vicente nung kalaban nila si Atoms at Cygnus, unbelievable yun guys, putang ina. Yung na-edge ni Atoms at ni Cygnus yun, di ko alam pa paano nangyari yun. Pero yung sinasabi na Lirito, may credibility yun. Mahirap talunan yung dalawang tandem na yun guys. Atoms at Cygnus, si Diyos at Vicente. Isa yun sa mga abangan nyo guys. Kaya kami talaga yung dark horse ngayong turna. Daming nilaglag na big games ng alaban. Kaya sa ruta kami itong Tacoma. Mga LC na mayabang. Mula aliens, nakagapang. Mula semis, malagbagan. Kaya fuck EJ pagka Team CA ang magkakampyon sa unang beses na pagsala. Na-save pa nila yung yung ending nila, medyo nag-stutter na sila, nag-stumble sila. Na-save pa nila. Maganda 'yon. Pag nagkakamali ka, huminto ka at hayaan mo yung kakampi mo na magpatuloy para makapag-catch up ka. Napakaganda nun. Ang ganda na pinakita ni Casper at Hespero, marami silang punchline na patanong, paasar, pero hindi mo talaga, even though marami kang mga punchline na edge ng mga punchline ni Atoms at ni Cygnus yun. At yung kalidad ng mga punchline nila, di lang basta madami, talagang tumatama, nadideliver nila ng maayos yung differences ng schema at yung punchline nila. At yun yung tumatatak. Pero kung naayos ni Casper at Hespero yung pag-deliver nila ng punches nila, sa tingin ko, babawi sila rito sa second round. But, I'm sorry to say this, Casper Hespero, but Atoms Cygnus got the upper hand on first round.
napakalakas ng pinakita ni Atom Cygnus kasi ang ginawa nila, inatake nila kayo by individual, tapos hindi lang basta pang-asar yung ginawa nila, pero binigyan pa kayo ng sariling jingle, and at the same time pinakita, binalidate nila kung bakit sila dapat na maging champion, kung bakit mas malakas sila kaysa sa inyo, yung mga natalo nila, kung paano nila naakyat yung ladder na yon para mapunta sila diyan sa championship na yan. So sa tingin ko, nakuha ni Atoms at ni Cygnus yung first round. Pero hindi ko dinidiscredit si Casper at Espero. Marami silang punchline talaga. 2 lines, may magandang schema nila. Kaya lang na-outshine ng punchlines ni Atoms at Cygnus. Good job doon kay Atoms at Cygnus. Tignan natin sa... Hindi ko makalimutan yung sinabi ni Cygnus at ni Atoms na ito pong formality na lang dumating kayo rito. Kasi sa totoo lang, yung mga kinalaban ninyo, mga bonus na lang, kami talaga dumaan kami sa butas ng karayom. Yung Philos at saka Nego G, mahirap kalaban. Diyos at saka si Vicente, mahirap na kalaban. So, pinakita talaga. Kung matalo man si Atom at si Cygnus, sa tingin ko, mananalo sa championship si Diyos pati si Vicente. Diba? Kasi ang kalaban nila Casper, pero sila Maricho, sila ganon. Pero hindi ko pa napanood yun But other than that, base sa pagkakasabi ni Atoms at Cygnus, parang bonus round na nga lang daw para sa kanila. Tuloy natin. Sa akin lang. Guys, nandito lang ako para mag-react, guys. May nagmumura talaga ako sa mga artists. Minumura ko yung mga artists. Nakikita nyo naman, nagsasalita. Pero hindi ibig sabihin, galit ako sa kanila. Expression ko lang yun, guys. May masabi man na, kaya ang habaan yung pasensya ninyo. At the same time, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, i-share. Tuloy natin. Tangina mong Cygnus, ang kulit mo. Di ba napaka-cringy? Para kang mama ni Atoms pag ine-epilepsy. Ang haba daw ng leeg ko. Nakakahiya naman sa'yo. Yung banat mo, madidiskarel. Pag gumaganto ka, parang pagong na lumalabas sa shell. Tapos binuruhan yung baba ko. Tangina mo, ikaw nga, wala kang leg eh. Kaya never pa yan na stiff neck, kahit sa ngalay na dikdik. Tingnan mo naman kasi yung ulo, parang pinatong lang sa dibdib. Patayin ko na ba tong Heb Chubby? Patayin ko na ba? Kaso wag muna, malulugi. Heb Chubby, mamaya ka na uwi. Hey! Alam nyo bang si Atoms ang may pinakamahabang jetlag na nai-record? Oh? Hanggang ngayon, minamay-day niya yung picture niya sa airport. Ang ina naman, Toms. Di ka ba natataranta? Araw-araw yung pag-my-day, pinapalitan lang ng kanta. Ngayon, lumilipad na. Magaling mag-joke sis, pero hanapin niya lang talaga yung karakter na para sa kanya. Maganda. Magaling mag-joke sis, pero very charismatic. Tuloy natin. My day nga, hindi my day-day. Bobo! Ikaw, baka sabihin mo, di ka kasali sa mga linya naming binato. May sarili kang airport, may lalanding din sa'yo. Devil cat pa ba yan? Mukhang hindi nga Philippine chairman. Oh? Sa murang edad, nakapagpatayo na siya ng Philippine Hairline. Kasi alam nyo bang pangit to? No cap! Pero alam nyo bang mas pangit to pag no cap? No cap. Ano mo, naglalabas kayo ng picture, ha? Labas ko yan! Ang liit lang din alam mong picture, dapat ganito. Sinasar mo si Diyos na Roblox? Talagang todo yung execution? Ikaw nga, tingnan mo, mukha kang bobong Jimmy Neutron. Tangin ng forehead yan, kasyang walong ulo. Bawasan natin ha, bawasan natin. Oops. Putang ina, laki pa rin. Si Cygnus. Baka sabihin, edited lang. Na-appreciate siya. Okay, pwede na. Okay.
Di ba yung tikas mo likas kahit saan mo dalhin? Nagubad ka ng damit sa battle, di ba? O ngayon mo gawin. Kung matapang ka talaga, yung sombrero mo naman, yung subukan mo pa rin. Sige na! Very excited si Casper. Gusto nilang masira yung spell na ginawa ni Atoms at si Cygnus sa crowd. Yung charisma nila gusto nilang mawasak yun. At nakuha naman at na-achieve naman ni Casper at si Spero dito yun. Tuloy na. Ayaw ba rin! Ayaw ba rin! Pero merong ano yan guys, may byproduct yan. Yung ganyan, kailangan limitado lang yung paggamit mo yan kasi the more na ginagawa mo siya, nakakawala rin yun ng parang nakakaumay. So kailangan makontrol nila ng maayos yung energy na yan. Mahusay. Ikaw! Tangina mo, angas-angas mo, pangalan mo Rostom. Oh, Rostom! Naglaban na kami nito ni Rostom! Ako'y nagulangan dyan todas! Alam niya kasing kulang siya sa ora, kaya sumobra na lang sa oras! Ikaw nag-chat sa akin, 2 minutes, 32 lines lang ang sulat. Gago, wag ka na pare magulat. Rostom nga talagang di yan lalaki kausap. Wow! Bading! Mapapahamak lang kayo pag ginausap niyo si Rostom. Kaya mga judge, payo lang. Huwag niyo boboto tong Padilla, ha? Trapo yan! O ikaw, ano ginagawa mo dyan sa pupunta? Imbis ba nahimik ka sa nagalulok ka? Yago, may tattoo shop yan dati dun. Pangalan Instinct Touch. Buisit yan. Pag nagtatato, wala na pattern. Instinct lang. Kaya pala maaga nagsara. Kasi may trahedya na nangyari. Pinatato na yung one anak niya. Tapos tinato mo si Barney. Pero wag ka. Pero wag ka. Oh, champion yung mga yan. Anong liga? Dahagda. Oh, grabe na. Online yun, di ba? Oo. Grabe na. Kaya pala ang galing niyo mag-setup ng camera. Ayos. Talagang sobrang wow. Sa madaling salita, sila'y champion. Na work from home. Sample ha. Hello, this is Atoms, champion of Hagda. Ano pong ginigiit natin? Anong champion? Putangin naman, bagal ng internet namin. Tangina, binaba, Cygnus naman. Napatawag ka o ginoo. Ako si Cygnus, kampiyon ng Hagda. Pakilala ka kung sino to at yung issues, ano pa nga ba? Sir, may re-reklamo lang. Huwag ka muna sasabat. Para klaro yung usapan. Dapat ang iyong malalahad, sakto yung tugmaan. Ang hirap mo namang kausap. May re-reklamo lang naman akong promotor. Meron kasing nagnakaw ng linya kasama pati kontador. Tut. Huwag na magpatay mali siya. Talagang mapuputol yung tawag kasi may nagnakaw ng linya. O diba? Kasi kung may linyang, nagnakaw ng linya kasama pati kontador, siya, ninakaw niya yung linya kasama pati kontador. Ang ina mong gulo mo. Pero di ba minsan yun ang niyabang sa tondo yan? Kaya nga. Pero di ba minsan yun ang niyabang sa tondo yan? Walang nakakalimot yan dito. Kontrolado nga ng probinsyano yung tondogang. Kaya nanakawan si Basilio. Tangina, nagre-reference pa kayo ng Batang Quiapo, ha? Sayang yun kung na-deliver ng maayos, kaya lang nag-stumble lang sila. Tuloy natin. Pwes! Ayan, kailangan matutunan nyo din yun sa mga nanonood pag gusto nyo mag-battle rap. Kailangan may 100% focus kayo para hindi kayo nawawala. Tuloy natin. Rigor si Tanggol! Rigor! Tangina mo ano? Kala mo ano? Di ba makulit ka? Ngayon mo labas yung kulit mo? Ano, nabibigon ka? Alam mo, pars ng Arsenal! Tingin mo yan na? Pwes pininuhan ka! Di lang basta tineknikal, tiniktokan pa! Maganda yung ginawa at ending ni Casper at Hespero, but nag-die down yung energy nila. Even though na-appreciate ko pa rin. Hindi ko lang na-appreciate yung pagbabangga ni Hespero, pero sa tingin ko kalaban, kasama yan sa script nila. Kasi technical, diba? Tuloy natin. Pansin nyo!
Nag-call center reference. Pues papunta pa lang tayo sa best part. Kasi kahit call center man yan numulto, pareho ko yung ibabalik ng graveyard. Wow, okay. Alam nyo ba, tumatak na linya ng mga tanginan to? P90 ni Yolanda, yun ang body bagyo! Tangina body? Bagyo? Tingin nyo ba doon nakakatawang banat? Pwes tangi! Ilan nyo? Dami doon nakabaon at bang kayo nakakala. Kaming tandem? Nag-flow, tsaka nag-asawa lang makakaawat kami ni body bagyo. Pagka kayo naman ang mawawasak! Okay. Namatay na daw yung lola ni Mimak nung bagyo. RIP, Lola Maki. Ang ina nito ni Casper, napakagago. Pues dapat dyan, masermonan! Palibasa pag bumaba sa inyo ng lampas tao, per! Hanggang leg mo lang! Ito naman si Espero. Tangin ng joke siya. Maagat siya nakagad. Mamadala mo. Tarantado talaga sa Cygnus. At si Cancer na sana babalik si Yolanda. Tapos tsabaay nyo lang. Tangina mo, alam mo kung ano ang mas masakit? Na may pag-asang bumalik si Yolanda, pero yung nanay mo sa bahay, yung baba, hindi na babalik! Wow! Tinamaan si Espero. Shit, ang anan yan. Na personal siya dun. Gago si Atoms. Babalik! Tangina, kasi real to! Yung tatay mo na-stroke! Kaya tuloy yung nanay mo, kani-kanino na lang nagpapatira. Mas pinili na magpawo kasi yung tatay na na-stroke, di na kaya magpatakbo ng pamilya. Ah, putang ina, sunog si Espero. Tangina, nasayang. Na personal siya, nasilipan siya ng butas doon. Basag yung pagkatao ni Espero. Nabasag sa second round. Masyadong mabigat yung ano nila. Wala pa sila sa kalahati, pero wasak si Espero. Nahanapan ng anggulo si Espero. Shit. Dito, literal na. Nilalakad ka na lang niya para magsumikap. Para tumakbo yung karera mo paglaon. Kaso kinakahiya mo pala siya sa hip-hop. Di masama kada lakad wag mula nun. Ay, gumahon kayo sa hirap. Tatay mo di na makakabangon. Oo, maganda standing mo sa flip top. Pero yung tatay mo, nakahiga na lang maghapon. Pero nag-aagaw buhay na yung kanyang papa. Pero at least, wala siyang taong maaapakan. Parang nagtanggulay na kalabasa. Kasi pumpkin na kailangan. Pero tama lang sa kanya yun, boy. Kasi ang dami niyang nabuntis at nasira na pamilya. Kakakantot ay ang tuloy. Nakakatiter, nakatitira. Oh, sabi pa. Wasak si Espero. Na-appreciate naman ni Espero, okay. And talaga sa battle rap, guys. Yeah, masisilipan talaga kayo. I mean, ako yung nasasaktan kasi naririnig ko yung mga ganyan eh. Hindi mo na kasi mabubura yan, guys. May mga masasabi ka talagang, even though, hindi ganoon, pero na-control ni Atoms at ni Cygnus yung narrative. Yung narrative, yung kwento. Kahit hindi naman ganun yun, ano. Na-control nila eh. Ginawa nila hinulmahan nila ng kwento yung idea na yan. Parang ang lumalabas, parang karma. Kahit hindi naman, pero ang galing ng papaano ginawa ni Atoms at Cygnus yung narrative nila papunta kay Espero. Nawasak yung pagkatao ni Espero. At sa tingin ko, na-appreciate naman ni Espero yun. Huwag niyo na lang seryosohin, guys, kasi syempre laban yan, diba? Tuloy. Gumawa ng jingle nito. Ay nanalo bilang SK last campaign yan. Kahit ilang beses ka man tumakbo ng SK, yung tatay mo habang buhay na sa chairman. Na-stroke ang puta bobo, na-stroke. SK, sabi na, wala na sila. Sa totoo lang, mahirap din talaga yung mga ganyan, guys eh. Especially, alagaan yung sarili ninyo. Dito sa Amerika, meron silang wag nyo na lang akong i-quote, guys. Wag nyo na lang isipin na totoo yung sinasabi ko o ako kasi hindi ako scientist eh.
mahilig lang din ako mag-research, guys. At bilang isang psychologist, bilang psychotherapist, lahat ng anything about sa health gusto kong malaman kahit paano. Kaya kahit hope lang. Makita lang ako ng impormasyon na sa tingin ko magbibigay ng tulong. Tulad niyan, kung sa stroke, 'di ba? Mga arteries or veins na nagkakaroon ng clog, 'di ba? Nakakatulong yung isang aspirin sa isang araw. Aspirin, guys, nakakapagpaluwag ng parang yung mga ugat-ugat o mga ventricle or something, yung mga veins sa puso para makadaloy ng dugo. Yung na-research ko, ewan ko sa YouTube ko nakita yun o sa Google, pero nakakatulong yung isang aspirin sa isang araw. Kasi ang aspirin, maraming namatay sa Tylenol o aspirin dahil pag pinag-combine mo yung pag-iinom, tapos gamot, droga, ang daming namamatay dito overdose, bangungot ang tawag nila doon, di ba? Yung biglang matutulog ka, magda-drugs ka, tapos mag-iinom ka, at mamatay ka na, parang gano'n. Sakit ng mga mayayaman, sakit ng mga depressed na tao. But, other than that, pwedeng ma-prevent basta mag-gym kayo, mag-exercise kayo, kumain kayo ng healthy. Tubig, very important. Especially yung tubig natin sa katawan natin para hindi maging malapot yung dugo. Pag malapot yung dugo natin, hindi ko alam kung may basis ba yun. But, syempre, nire-research ko lang. So, lagi ko lang siyang minimemorya. Nilalagay ko lang siya sa memory palace ko para hindi ko makalimutan. Pag uminom ka ng maraming tubig, yung dugo mo hindi malapot at mas mabilis na nakakadaloy sa katawan natin. Pag hindi ka nakakainom ng tubig, wala kang masyadong tubig, pakiramdam mo ang dumi mo, pakiramdam mo nanlalagkit ka, pakiramdam mo parang kailangan mong maligo. Yung mga tao na talagang laging hydrated, kahit magpawis sila, pakiramdam nila ang linis nila. Pakiramdam nila hindi sila madumi, hindi sila nanlalagkit. Kasi malinis yung lumalabas sa kanilang mga pawis or something, tingnan nyo na lang, guys, gawin nyo na lang din yung trabaho nila na yung trabaho ninyo mag-research para sa ikabubuti rin ninyo. At wag nyo gamitin yung sinasabi ko ngayon bilang isang gabay, kasi yung mga sinabi ko ngayon sa moment na to, sinearch ko lang din siya So para sa akin, naghahanap lang din talaga ako ng matibay na ebidensya para sundan yung mga bagay na yun. Pero kung sa tingin ninyo maaari yung gawing idea para makapag-research at makatulong sa pamilya ninyo, gawin ninyo, guys. Kasi lahat naman tayo gustong magkaroon ng magandang pangangatawan, malusog na pangangatawan, nang sa ganun ay mag-function tayo araw-araw at matulungan natin yung pamilya natin. Tuloy natin, guys. Wala ditong choice! SK ang puta yung SK, kagabi pa tinalo ng Bicol Boys! SK. Di ba nagpa-event to sa Linggo ng Kabataan? Si SK Chairman, nagpa-event sa Barangay Talayan. Putang ina! Tangina ka! Yung tema, kabataan kontra droga, tapos kontra alak, tapos kinuha niyang speaker si Lip Cram. Lasing ka ba? Real talk? Sabi nila kay Aubrey at Marichu, unang project ko, libreng kantot sa mga nabuntis ng maaga. O, di ba napanood niyo yun? Tingin niyo ba yung mga broken mom at single mom magiging happy? Kaya pala yung kapatid mo sobrang dami. Kasi yung pawok mo na mami, unang beneficiary. Intro nila CH ang puta. CH daw! Nasa una ng champion! Tanginang to! Yung mga utak pang beginner! CH din naman, di ba nagsisimula yung salitang cheating? Kasi yung syota niyang si Rain taga Manila, siya kalka daw niya sa leeg. Nabibitin pag tinitira dahil titi mo daw maliit. Nasira naman si Casper kasi ang sinasabi nila, Casper is a simp. Ang simp yung mga tao na wina-worship yung mga babae, guys. Guys, kailangan nyo maging stoic. At hindi lang basta maging stoic. Kailangan nyo magkaroon ng hard beliefs. At pinaka-importante sa lahat, guys, kailangan yung magtrabaho ng maayos. Diba? Yung pinaka-importante. Ang pangit pag naging sip ka Be a Sigma. Search ninyo paano ba maging Sigma. Kantutan siya sa inyo, pangalan na Espero. Isipin mo, mukha kang Cobra, pero mas inaas ka nitong lintik mong partner na balagbag. Oo, ahas ka, his. Pero split namin mas makamandag.
Dahil kay Rain, bigla na lang bumaliktad kanyang mundo. Kala ko ba, Per, matapang ka raw? At ang nakakatakot doon, ikaw ang multo. Pero sa iba siya nagpapagalaw. Utang ina, wasak si Casper. Ay, sayang. Natawa naman si Casper. Na-appreciate niya yung punchline. Ay, naku. Talagang sinigurado ni Atoms ni Cygnus yung second round nila wawasak talaga. Ayaw talaga nilang patalo. Gusto nila sila mag-champion. Kaya, ho, ho, ho! Merry Christmas! Pero imbis kay Santa, sanat na pala siya sumasabay at stay. Oo, yung jowa mong si Rain. Dear, sa iba na pala sumasakay na slay. Kaya, si Rain, hindi iwang ka dahil di kayo magkaanak. Wow! Kaya nung umulan ng problema, lumamig yung kanilang relasyon. Bigla na lang pumatak yung luha sa leeg nung si Rain. Mas piniling mag-ambon. Ampon! Ambon? Di ba ganyan kayo mag-wordplay sa motos? Kasi 98% ng mga MC sa motos, mga tanga! Gaga. Shoutout kay Elson. Ba't ganun? 2% na nga lang yung natitirang matino at magaling. Tuta kaming Dalawa pa! Tangina nyo nga! Kaya magtulong-tulong na kayo mga tunotus. Sabay namin kayo ibabaon. Pero joke lang yun, sali kami pedestal susunod na taon. Kasi di ba mahilig kayo magdamay? Mas pinakita lang namin na mas magaling kami magdamay, yun ang di nyo ma-admit. Kaya taste your own medicine, amdamin yung triple yung pait. At ang masakit, di lang to basta weekly, monthly sanit habang buhay na sa flip top na page. Ramdam yung unlimited na galing sa sobrang Hirap na way, kahit search sa wiki, YT channel, pati sa reels na play. mapapanood sa CV. PC, tablet ng bilang 3 times a day. Tangina oh. Mahina yung ending ni Atoms at ni Cygnus, ba't nakuha na nila yung second round? Kasi masyadong define yung personals ni ni Atoms at ni Cygnus. Nabura yung second round ni ni Casper at ni Spero. Sayang. Yan talaga guys Ay nako. Masyadong malakas si Atoms at si Cygnus. Angin na mo Tom, ang kulit mo. Gusto mo saksayin kita ng kutsilyo? May libre kaming pamigay sa barangay namin, kaya tinawag si Lipra, may pamigay ng pustiso. Basta na puro kayo SK, wala na ba ibang angle na pampahype? O sige, para di ka natampo, yung tita mong lumpo, i-sponsoran kong bike. SK, wag naman ganun, pre. Wag ka puro parada, sila nga puro parody. Tangina mo, mga wala kayong sining. Sasali daw sila pedestal, wag na site, talon na lang kayo sa building. Tangina, teka lang, namatay yung sabi niya sila yung papa ni Espero, utangin ang yan. Tangina, wag ka muna magsalita dyan, karamay. Kung ito yung papa mo, ako ba mismo papatay? Salbahe ka, Per. Tangina mo. Pero mas salbahe ito. Bakit ka papa mo yan? Lolo sa kuko. Game! Sakitan na, no? Ang angas, nakakasindok pakinggan. Itong round 3, Itong round 3, tingnan natin hanggang saan galing yan. Ay, yung pag-uusapan natin si Platito! Tingnan ko lang kung dito, maging makabasag pinggan! Game! Kasi sabi nila, hinibuan daw ni Adam si Platito! Ano naman? Inggit lang ata kayo, manghipo din kayo. May mga taga-Bicol ba dito? Tanong ko lang, sa inyo ba nakakainggit manghipo? Ikaw anong naman? Anong sabihin, ito lang ay battle rap? Imbis tama yung mali, ginawa pang laughing stock. Puta baliktad yung pag-check, parang Travis Scott. Nasobrahan na ata sa chemistry.
Talagang ayaw patigil, tol. Isang nangahawak ng walang consent. At isang konsentidor. Pero alam niyo yung mas nakakadiri sa mga kababuyang na lahad? Nanggaling yun sa isang amang may mga babae na anak. Pwes sana yung anak mo na si Sky Makasabay sa bus ni Atoms. gumalaw yung malikot niya na kamay at sa dibdib ng iyong anak, bigla-bigla niyang maipatong. At kapag na-trauma at nagsumbong na siya sa'yo, paano na yan? Tingnan natin kung masabi mo pa yan, ano naman? Putang ina mo, ikaw! Yung pangalan mo, hindi naman sa'yo nababagay yan. Atoms, wag mo daan sa siyensya na dapat patawan ng walang kapatawaran. Kasi di mo ba naiintindihan? Yung atoms, maliit lang na bagay, pero yung ginawa mo malaking kahihiyan. Tangina nung semi, sinulit pa. Nakikita nyo na yung difference ngayon na parang na-emphasize na nila yung punchline. So sa akin na-appreciate ko na ginagawa ni Casper at Hespero. Nag-level up sila dito sa third round. Oh! Tangina, proud maniac na naman. Di kaya sinasadya nila yung ganun i-rebat? Para malaman ng lahat na may pangihipo talagang nangyari? Galawang Anthony pagkat piniplex sa mga brad, dadali niyang babae. Ugaling garbage ka! Imbis magsisini, yabang pa, awit brad. Para sa publicity, nanghawak siya ng private part. Di ba may girlfriend ka? Pwes sana si Jane. Ano kaya nararamdaman ni Jane pag pinagyayabang mo yan dito? Lagi ka pa naman yung pinagluluto, ano man yung paborito. Kaso lang Jane, payag ka nun? Yung pinaghahandaan mo ng pagkain, naglalaway lang sa platito? Tangina, sasaktan ta rin to eh. Sasaktan lang. Pes, eto na yung hatol. Kamatayan o kulong para dito sa may bad image na pinortray. Death or jail! Kahit ano, babagsak pa rin sa DOJ. Ito na yung punishment. Sa ginawa mo ng lobby, sir! Ang nabigyan ng hustisya yung hinain sa platito. Justice, sir! Kasi kung di nyo natatanong, magkakaibigan kami nito nila Platito. May grupo pa nga na nabuo, kaya malabong malimot ko na nagulo yung bilog natin ng dahil dyan sa libog mo. Tapos ngayong finals, nag-live kayo sa GC Pinagbablock mo pa kami. Hindi ko alam kung kasama yung sa angle o baka gusto niya lang talaga magpaka-battle mode. Pero isa lang yung malinaw mga giatay kung ba't natatakel to. Na talagang magtatanim kayo ng masamang tinapay kasi ito na yung bread and butter nyo. Dati, nakikipagkulitan ka pa sa amin. Pero para sa pera, nagtablahan. Binaliwala na lang yung fun kasi fund na yung kailangan. Kaya pala ang lakas sumipsip. Kung kumaro yung PSB sa flip-top number 1. Alam nyo ng lahat yan. Huwag kang bopples minsan. Oo, tama yung flip-top number 1. Pero maling ito yung number 1, yung source of income. Kasi kami pag natalo, okay lang. May buhay sa labas ng rap. May magandang trabahong tinakbo. Di gaya ng mga taga-Bicol na putang inang to. Kailangan nyo manalo para mapaayos yung bahay ng binagyo. Kasi pag dito nag-champion, tingin nyo bibigyan pa ng one-on-one yan? Hindi na, at minsan lang magkaroon ng 2-4-2 na laban. Kaya kailangan nyo maging title holder para may mapanghawakan. Kasi bilang Atom, bilang Cygnus, di naman kilala yung mga yan. Yung resume nyo sa battle rap, walang magandang 1x1. Wow, 1x1 picture. Kaya kung titingnan yung bigger picture, kami yung mas lihiti mo na hip-hop. Napapost lang kasi kami yung kasama ni Beatroom sa profile picture na flip-top. Ano, sulat yan, men. O ngayon, recall tayo. Ngayon tapos na yung finals. Yung mga nagsipusta sa kanila, bigo ang hatol. Wala raw palag yung Casper at Hespero, di raw tatagos sa ahon. Pues kami ay di sa ngayon. Kung kanina nagsimula lang bilang CH, kayo magtatapos na bilang champion. Sayang yung third round ni Casper at Hespero. May mga punchline silang, sa tingin ko, naubusan sila ng idea. Which is okay lang naman kasi ang hirap na maghanap ng angle sa third round, maubos talaga. Kailangan first and second round. Bihira talaga makapag-isip ng ganun. May mga magaling talaga na artist. Talagyan natin yung Atoms at Cygnus third round. Sa tingin ko, nakuha na ni Atoms at ni Cygnus yung first and second round. So, yung third round, bonus na lang, guys. Tignan natin. Chabi good. Mas di magiging sa'yo tong championship puro naman angle sa panghihipo. Full course ang pinunta ko dito at finals to. Bibigyan nyo lang ako ng platito. May
makes sense. Oh, tapos ito pa, pukin ng inan to, oh. Yung platito, nagkamali ka dyan. Ba't naman ako manghihipo? I'll just touch myself na lang. Tangina, dinadamay pa yung anak ko. Di mo ba alam, pinatsupa ko yung mama mo? Yun lang. At ikaw, tangina, sinisigawan mo pa ako yung anak mo, si Sky. Tangina, bakit yung nakausap? Pag sinibak mo si Sky bago ka makalapit, andun ka na sa ulap! Awoo! Yo, round 3 game! Silang dalawa ang nangunguna sa Motus. Pag-usapan ng kakupalan. So dalawa pala sila, si Casper at Hespero pala nangunguna sa Motus. Malaking bagay yung sinabi ni Cygnus, ha. So sabi, tinignan na, ito yung dalawang nangunguna sa Motus, pero may kakupalan silang ginagawa. Parang sinasabi na para may politics na nangyari. Pakinggan natin. Pag flip top lang ang yayabang na wala pang ang napapatunay. Trigger! Maganda to, maganda. Silang dalawa ang nangunguna sa Motus. Pag-usapan ng kakupalan. Nakapag-flip top lang ang yayabang na wala pang ang napapatunayan. Kasi real talk, laban ko kay Tolit sa Motus. Biglang dumating si St. Ice. Inapirang ka, Casper, di ba? Tapos nakangiti pa, halos yumuko pa. Kaso nung pagtalikod ng tao, tangina biglang bumulong si Gago kay Hespero na tangina pre, ang wak, pinagmotos ang puta. Ang tawag dun, boy, suporta! Oh, nangangatog na! Gusto na mag-rebat! Tangina, wag ka muna dyan ko kontra! Mamaya ka na magpaliwanag sa labas! Pag si Ice Rocks, bigla kang kinumpronta! At sino ba nanood ng live ni Eds? So parang sinisiraan ni Casper si Ice Rocks. Parang tinatry niya na lumapit sa kanya, sumusuporta, pero parang diniscredit ni Casper. May mga ganun kasing ugali talaga yung mga artists na hindi ko sinasabing si Casper, pero may mga artists na lumalaki yung ulo porque napunta sa ibang flip, sa ibang liga, nagkaroon ng pangalan, and I'll be honest, nakakita ako ng ganyan. Marami ako nakikitang mga flip top artists o mga baguhan na artist na yumayabang talaga, guys, na hindi mo ma-approach, na akala mo talaga mataas na yung tingin sa sarili, na ganun talaga, guys, ganun talaga, guys, kasi nakikita nila na parang may value na sila. Tandaan niyo palagi na importante din talaga maging humble, as much as possible, itikom nyo lang yung bibig ninyo, huwag kayo magsalita. Kasi nakikita yung immoralidad ninyo. Kasi kailangan, the less talk, the less mistake. Tuloy natin. Ng Tacoma. Ang ina to, mga kupal! Ang ina nito ni Hespero nagmaoy. Pinagmumura ba naman si M-Site? Sabi wala siyang palag kay Tipsy. Uy, another maoy sa FB. O, nagre ako. Another maoy sa FB. Sarap sana mag-comment doon kung yung topic mo talo talaga si M-Site kay Cripply. Oh, halika dito. Usapan natin yan, ha? Na-react ko yung kay Cripply at saka kay M-Site. Even though maganda yung mga banat ni Cripply, hindi lang, sa tingin ko na edge pa rin talaga ni M-Site. Yeah. Siyempre may mga tao pa rin na may kanya-kanya rin talagang punto sa tingin nila. Nabilib sila sa ginawa ni Cripply. Ako rin nabilib, pero hindi ko naman pwedeng i-disregard yung mga punches na ginawa ni M-Site talaga. Tuloy natin. Yung mga ginagawa mo, tignan mo, pinagano tayo ni Sinyo, real jokes, di ba tayong tatlo? Kaya Sir Sinyo, ito ginagawa niya lang na content, sir. Nagalit siya agad nung hindi napagawa yung pinasadya niya sa yung real jokes. Turtleneck! Ina mo? Oh, sir, ayun si sir, tanungin mo, real jokes turtleneck, walang bibili nun? Tangina, ginasilunahan ka niya, iho, para umapoy iyong pangalan. Kasi gusto na mag-overtake kay Sinyo, pagkatapos kagasan. Marami pang panirira yan, yung kay Shernan, kay Poison, Kay Lipcram, kay C9, kasi haba pa masyado. Kayo dahilan, Casper Hespero, kung bakit nasasabihan walang respeto mga bago. Wow! At ito na yung dahilan. Yan yung mga idea na silipan ni Atoms at ni Cygnus, na meron talagang, ako guys, I'm nobody.
Hindi ako kilala at nakikita nyo naman sa comment section, ang dami mga baguhan na ngayon na ako nakikita. Oh, sino ka ba? Sino ka? Guys, matagal na akong nag-rap talaga. 2003 pa lang nag-rap na ako. Pero pag search niyo dito, naglabas ako ng album 2006 yata yun. Tapos 2010, nirelease ko sa YouTube. Pag sinearch ninyo El Pinas, makikita nyo yung mga rap ko doon mga dati pa. 15 years ago, 13 years ago. Which is hindi naman ganun kaganda yung production, pero naglabas pa rin ako. You know, may mga rap pa rin ako bilang El Pinas at yung ginagawa ko, hindi man ako tumutungtong ng mga piyesta-piyesta, nagpe-perform sa mga birthday. Nandun pa rin ako at nagpe-perform pa rin ako sa mga sa mga kababayan natin tulad ng magsasaka, mga mangingisda, manggagawa. Yun nga lang, sa rally nga lang. Tuloy natin, guys. Kung ba't namin kayo blinak? Kasi real talk, niyayaya nila kami na paghatian na yung premyo. Real talk, di ba? Tangina, kaso anong akala nyo? Tapos nagatog pa tong mga gago. Ang tapang-tapang inyo mga putang ina nyo, takot naman pala kayo matalo. Pinakita nyo lang na di nyo nire-respeto yung konsepto ng 2x2. Yung oras, pagod, puyat, pawis at dugo. Tsaka wala kaming balak makihati sa inyo ng mga pinaghirapan namin ng buo. Kasi ito may isang multo daw na sobrang ingay at nagpapapansin dito sa liga. Pues tinawag ko ang aking expert na si Sig Kaluwag para tapusin lahat ng problema. Tayo na nasa yung multo! Nandito ako para makipag-away! Ayan na, nadedetect ko na! Nadedetect ko na! Ano mong malalaman, sir, kung malapit na yung espiritu? Kita mo yan? Sinyalis na papalapit na yung multo pag bigla na lang tumatayo yung titi ko! Sir, ano nangyayari sa'yo, sir? Pangina, gusto ko sana ipaliwanag kung paano siya namatay. Paano? Kaso hahaba lang masyado. Bakit? Tangina, basta... Tangina, nakahawak lang siya sa leg, tapos sumisigaw siya ng tulong! 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 Sabi ni Casper, ang corny nito daw. Nasa na si Casper na yan. Walang Casper ko na talaga. Ina nga. Sa teka naman. At ito ang tinatawag na Go Signal! Madidetect na ito ang multo at mapiprint na kagad, Chong! Tadala. Tangina, ganito pala itsura ng multo. Pag nasa leeg na ng kabaong! O, diba? Ginawa lang namin comedy. Ang late kasi ng picture eh. Sinabi ni si Casper, pero kailangan malaking picture niyo. Pero na-appreciate ka ba din? Yung sinabi niya multo na scary brand. Kami yung nag-KMJS parody. Pero inyong team ngayon ang lilipad. Kaya props na lang sa inyong tag team. Makawin na lang kayo sa tour na next live. Kasi pag kami nag-props talagang sure win. Wala share ng M sa hype. Chemistry ni Cruz at Elvis. Ang sila Shades Maglas. Kaya tong dalawa ay luluhod. Nasa amin lahat ng katangian ng kampiyon sa 2x2. Kaya alam niyo na kung sinong susunod. Kaya tigil-tigilan nyo na yan. Tigil-tigilan nyo na yan. Panggagaya kay pagkukumpara sa amin kay Lanceta at Invictus. May sariling karera kami niya ni Cygnus. Kung gusto nyo, pagkatapos namin magkampiyon sa 2x2, ilabas mo sila, boss. para matapos na yung issues. Kasi, panay pangungop, yan lang to si Cygnus, panay ang Evas ang waknon. O magaga, yan lang kay Invictus, pagkaparehas na kampiyon. Kasi kayo, gabi lang sigaw. Ano yung gabi bumitaw? Hindi kami takot sa multo talima. Kung tumalinaw Gamit kway-ni, chow. Sabay-sabay tayo para malakas. Shoutout kay Cripply. At least nagbigay sila ng homage kay Cripply. Kasi ang gumamit niyan si Cripply, di ba? Kway ni. Gusto ko na Ria. Kway-ni, chow. Ten, 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 ten. Kalaban nating multo at baba na halimaw, kailangan natin mag-ingot. Toru, huwag kang matakot sa
sa mga yan, hawak natin lahat ng agimat. Kaya nyo naman talaga sila eh, wag lang kayong magpabaya. Kaya, Uncle? Jackie, Jade, Toro, tapusin na natin to, handa! Nausukan si Casper at saka si Hespero, guys. Nausukan si Casper at Hespero. Ang lakas ng ending ni Atoms at ni Cygnus. Big prop shoutout din pala kay Cripply. Ay, sayang. Wasak ang pagkatao ni Casper at Hespero. Ay, sayang, guys. Nausukan si Casper at Hespero. Pero okay lang yun, guys. Ganun talaga eh. Minsan talaga may talo sa laban. Pero I'm not saying na walang pag-asa si Casper at Hespero. Pero sa tingin ko, kahit makalaban ni Casper Hespero si Philos, di ko pa napapanood si Philos at si Negoji. Sakali man, magandang laban din. Deserve naman ni Atoms at ni Cygnus. Big props kay Atoms at Cygnus. Yo, Jake! Bonus na lang yung third round, but sa tingin ko, alam niyo na kung sinong panalo. Atoms at Cygnus, guys. Big props. Round 15, Day 2, 2x2, 2024! Mangyayari pa sa beses, oh! Unbelievable. Hespero at Casper versus Cygnus at Atoms! 7-0! 2x2, 2024 champion! Makingay, isa pang beses para kay Cygnus at Atoms! Congratulations kay Atoms at kay Cygnus. Deserve ninyo makuha yung championship. At hopefully, tuloy-tuloy nyo lang yung ganyang klase ng energy, and at the same time, pagbutihan nyo pa yung pagpapractice ninyo, yung technique ninyo, and at the same time, kung paano nyo din i-deliver. Napakahusay, at ako mula sa Good Brag po na-appreciate ko kayong dalawa. At na-appreciate ko rin si Casper at Hespero. I don't have any hate, all I have is love for you guys, but congratulations, panalo tayong lahat doon, at salamat at maraming salamat palagi kay Enigma. Kung di dahil kay Enigma, wala tayong nare-react dito. At kung wala akong nare-react, hindi matatanggal yung boredom ninyo. Mababagot kayo dyan, wala kayong napapanood. At least nandito tayo, pare-parehas tayo nagsasaya. Hindi man tayo makilala ni Casper, Hespero, Atoms, Cygnus, o sino man mga artist dyan, basta tayo bilang isang mga fans sa panahon ngayon, nag-i-enjoy tayo. At yun yung pinakamahalaga doon. Ganun pa man, guys, maraming salamat kung na-enjoy nyo yun. Bibigyan ko ng 10 ng 10 itong laban na to kasi very catchy siya at very entertaining. At kung nagustuhan nyo yun, sana nagustuhan nyo rin yung reaction video ko. Comment ninyo kung nagustuhan nyo siya. Maraming salamat sa inyong lahat. Galingan ninyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay nyo, sa pamilya nyo, mga kaibigan nyo, mga tao nakapaligid sa inyo. At higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Kung may masabi na akong di maganda, kayo nang bahala, magpasensya. Mag-subscribe kayo, i-like ninyo, share ninyo yung video, at i-comment ninyo kung ano yung gusto ninyo sa video na to. Ganun pa man, guys. Kita tayo sa susunod na video. Happy New Year sa inyong lahat. Peace out.